Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So ngayon inshallah, natapos na natin yung Dalilul Talib. Kasi magandang pag-aralan pala natin yung Bulugul Maram. Koleksyon ng mga hadith. At kung dinownload niyo yung sinabi ko sa inyo na app dati, yung hadith collection, yung kulay light blue, yung ganito yung kulay, o di basahin nyo ngayon inshallah. Basta nandun yun. Bulugul Maram, nandun siya sa pinakailalim. Yung may BM. So maganda itong collection na ito, alhamdulillah. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, An-Nasa'i, Abu Dawud, lahat nandito na, alhamdulillah. At may update nga ito, hindi ko pa lang na-install hindi ko alam kung ano yung nabago, pero siguro nadagdagan pa yung mga libro na naririto. So doon sa Bulugul Maram, alhamdulillah, ito nga ay tinipon ni Ibn Hajar al-Asqalani na siyang may akdari ng Fathul Bari, na sabihin nila isa sa mga pinakanaalala kong kwento tungkol sa kanya. Nabanggit ko na rin yata ito dati pa. Na si Ibn Hajar, nilapitan siya minsan ng isang Hudyo. Nabanggit ko na ito dati. Na kinukutya siya ng Hudyo. Sabi ng Hudyo na pulubi, di ba sabi ng propeta nyo, ad-dunya sijnul muslim, sijnul mu'min, wa jannatul kafir. Di ba sinabi ng propeta nyo, ang mundo ay kulungan ng mananampalataya at paraiso ng hindi mananampalataya. Bakit ganun? Yung sinasabi ng Hudyo. Na sinungaling yung propeta nyo kasi ikaw buhay paraiso ka ngayon dito, mayaman ka, samantalang siya na Hudyo, kafir, buhay impyerno o para siyang nasa kulungan kasi pulubi siya. So sinabi ni Ibn Hajar, yung isa sa kahulugan nga ng hadith na yon, na ang dunya para sa mga Muslim, kung iahambing sa Jannah, sa paraiso, ay parang kulungan. At ang buhay ng kafir, kung iahambing sa impyerno na pupuntahan nila sa kabilang buhay, ay parang paraiso. Yun ang isa sa mga kahulugan ng hadith na yon ayon sa paliwanag ni Ibn Hajar, alhamdulillah. So ngayon dito sa Bulugul Maram, yung Kitabus Siyam, number 5, fasting. So yung number 5 dito, yung fasting. So meron din libro na Bulugul Maram. Meron na rin translation yon. Dito maganda, alhamdulillah, meron translation at nandun din yung Arabic. So yung unang hadith na naririto, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qal, inulat ni Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sinabi niya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqaddamu ramadana bisawmi yawmin wala yawmin illa rajulun kana yasumu sawman falyasumhu. Hadith ito na iniulat ni Imam al-Bukhari at Imam Muslim. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, huwag kayong mauuna na mag-ayuno ng Ramadan ng isa o 2 araw. Ang tinutukoy dito yung Yom Shak, yung araw na pinagdududahan kung Ramadan na ba o hindi. Yung Ramadan, yung araw pagkatapos ng moon sighting. Natalakay na natin ito doon sa Dalilul Talib. Hindi pwede. Haram kasi yun ay Yom Shak nga na tinatawag at nakuha ang aral na yun mula sa hadith na ito. Araw ng pagdududa na bawal nga ito pag-ayunuhan. Bawal ito pag-ayunuhan. Ngayon sasabihin ng tao, nagpasting naman kami para makasigurado. Paano yan kung Ramadan pala? Wala pang nagbabalita sa amin. Di kung may nagbalita sa kanila at dumating yung tao ng tanghali, di mag-imsak sila. Mag-imsak. At pagkatapos sila mag-Eid, mag-fasting sila ng bayad na 1 araw ng kulang. Naintindihan nyo? Ganun yung mangyayari sa kanila. Hindi yung pangungunahan nila ang Ramadan na hindi naman pala Ramadan o hindi tiyak ang Ramadan. Walang ihtiyat
sa pagsisimula ng Ramadan, ito ay dapat na naayon sa yakin. Pangalawang hadith, karugtong pa pala ng unang hadith. Liban na lang dun sa tao na nakasanayan na niya na mag-ayuno. So kung yung araw ng Yawmus Shak, araw ng pagdududa kung Ramadan na ay natatapat, sa araw na madalas siya mag-ayuno, Monday o Thursday halimbawa, ituloy niya ang kanyang pag-ayuno. Kung hindi, ay huwag siyang mag-ayuno, inshallah. Dahil lamang sa pagdududa na baka Ramadan na ang araw na yon. Walang ihtiyat sa Ramadan, ito ay nasa yakin. Pangalawang hadith, iniulat ni Ammar bin Yasir radiyallahu anhu, dapat radiyallahu anhuma ito, kasi si Yasir, tatay niya, Muslim din. Radiyallahu anhuma, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man sama al-yawm alladhi yushakku fihi faqad asa Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Ito na nga, may kinalaman dito doon sa hadith kanina. Sino man ang mag-ayuno sa araw ng pagdududa ay sumuway kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At ito nga ay iniulat ng 5 imam. Ang tinutukoy dito sina Imam At-Tirmidhi, Abu Dawud, An-Nasai, Imam Ahmad at iba pa. At naiulat din ito ni Ibn Khuzaimah at si Ibn Hibban ay inilista niya ito bilang sahih na hadith. Number 3 na hadith, ito ay mula kay Ibn Umar radiyallahu anhuma. Sinabi niya, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, narinig ko si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na nagsasabi, idza ra'aytumuhu fasumu wa idza ra'aytumuhu fa'aftiru. Kapag nakita ninyo ito ay mag-ayuno kayo, at kapag nakita ninyo ito muli ay tumigil kayo sa pag-aayuno. Ano tinutukoy dito? Na nakita niya? Yung hilal, yung new moon. Hindi moon, new moon, specifically. Fa in gumma alaykum faqduru lahu, at kapag natakpan ito para sa inyo, ibig sabihin maulap, hindi ninyo makita, ang new moon ay magbilang kayo para rito. Ibig sabihin, bibilangin ang Sha'ban ng 30 days. Sinabanggit ko nga doon sa nauna kong lecture, ang moon sighting 29 ng Sha'ban. Kumbaga, kasi yung gabi na yung pag dumating ni Maghrib, kung walang nakitang hilal, eh di 30 yun ng Sha'ban. Kumbaga. So nga, kung makita ang new moon, so Ramadan na kinabukasan. So magpa-fasting na. Yun ang tinutukoy dito. At kapag makita na ang new moon uli ng Shawwal, ganun din titigil na yung mga tao. Kahit 29 pa lang ang mga araw na lumipas sa Ramadan, o kaya ay kung hindi nga rin makita muli ang new moon, ito ay gagawing 30. Gagawing 30 days. Ngayon nga, dito sa Pilipinas, syempre merong mufti ng Bangsamoro na nag-a-announce ng pagsisimula at pagtatapos ng Ramadan. Maaari siyang tumanggap ng tawag mula sa buong Pilipinas. So halimbawa, kung doon sa lugar nila maulap, pero nakatanggap siya ng tawag mula sa Luzon na nakita rito ang hilal, maaari niyang tanggapin yun. At yun ang susundin natin inshallah na pagsisimula ng Ramadan. Yun ang sinasabi o tinutukoy dito na faqduru lahu, bilangin ninyo, magbilang kayo para rito. Hadith ito na iniulat ni Imam al-Bukhari at Imam Muslim at sa iba pang ulat ni Imam al-Bukhari, fa in ugmiya alaykum faqduru lahu 30. At kapag natakpan ito para sa inyo ay magbilang kayo para rito ng 30 days. Gagawing 30 days ang Sha'ban. At yun din sa isa pang ulat kay Imam al-Bukhari rin, fa akmilul iddata 30, kompletuhin ninyo ang bilang ng mga araw ng Sha'ban ng 30 days. Hadith number 4. Ito rin pala yung kanina. So galing ito kay Imam al-Bukhari, nakarugtong nung
hadith kanina, kumbaga, isa sa mga riwaya tungkol sa usapin na ito. Number 5, mula kay Ibn Umar radiyallahu anhuma, sinabi niya, taraan nasul hilal, fa-akhbartu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anni ra'aituhu fasama. So yung nabanggit ko nung nakaraang lecture, si Omar ang nakakita, hindi pala si Ibn Umar ang nakakita ng hilal, at tinanggap ito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mula sa kanya. At nag-ayuno na sila. So ito ay dalil na sapat na ang khabar ng isang tao para mapagtibay na nagsimula ng Ramadan. Samantalang ang pagtatapos ng Ramadan ay kailangan ng dalawang shahidain, dalawang lalaki na witness. Pero sa simula ng Ramadan, khabar lang ang kailangan. At yung nga sinabi, taraan nasul hilala, fa-akhbartu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anni ra'aituhu fasama wa amara an-nasa bi siyamihi. So inutusan din ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang mga tao na mag-ayuno. So ito ay iniulat ni Abu Dawud, Al-Hakim at si Ibn Hibban ay iniulat ito bilang sahih na hadith. Hadith number 6. Iniulat ito ni Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, anna Arabiyan jaa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dumating daw isang taong disyerto kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So pag binabanggit sa mga hadith yung salitang Arabi, tinutukoy dito taong disyerto, yung nakatira sa disyerto. O minsan tinatawag din silang Badu. At dito sinabi nga, sabi ng lalaki, inni ra'aytul hilal. Tunay na nakita ko ang hilal, ang new moon, sabi ng taong disyerto kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atashhadu an la ilaha illallah? Sumasaksi ka ba na walang Diyos na marapat sambahin liban kay Allah? Qala na'am, sabi nung taong disyerto, oo. Sabi-sabihin, Muslim. Muslim ang tao na ito. Kasi dito sa pangalawang tinanong ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tinanong din siya, atashhadu anna Muhammadan Rasulullah? Sumasaksi ka ba na si Muhammad ay sugo ni Allah sallallahu alaihi wasallam? Faqala na'am, sinabi uli niya, oo. Qala, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dahil dito, fa'addin fin nasi ya Bilal an yasumu gadan. Ipahayag mo sa mga tao o Bilal na mag-ayuno na sila bukas. Okay? So ang moon sighting, kapag nakita ang buwan, bukas ay fasting na. Kapag hindi makita, ang fasting sa susunod pa na araw. Sa susunod pa na araw. So dit number 7, iniulat ito ni Hafsa, Ummul Mu'minin radhiyallahu anha. Si Hafsa, anak ni? Asawa nga siya. Ummul Mu'minin nga, ibig sabihin asawa siya ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yung mga asawa niya, tinatawag na Ummul Mu'minin, ina ng mga mananampalataya. Ang tatay niya si Omar. Kaya nga si Omar, ang kanyang kunya ay Abu Hafs. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man lam yubayyitis siyama qabla al-fajri fala siyama lahu. Sino man daw ang hindi mag-intensyon ng fasting bago pa ang fajar ay hindi ito tanggap sa kanya. Ibig sabihin, kailangan ng intensyon gabi-gabi bago mag-fajar. Ito yung dalil ng mga scholar na nagsasabi na dapat gabi-gabi ay nag-i-intensyon ng tao na siya ay magpa-fasting kinabukasan. Na dito nga, iniulat ito ng 5 na tagapag-ulat, sina Imam at-Tirmidhi, Abu Dawud, An-Nasai. Si Ibn Majah pala yung isa na tagapag-ulat dito at si Imam Ahmad. So ito ay iniulat bilang sahih ni Ibn Hibban na marfu. At meron din namang isang katulad dito na hadith, iniulat ni Imam ad-Daraqutni, la siyama liman lam yafridhu min al-layl. Walang fasting ang sino mang hindi nag-intensyon
bago pa ang araw ng pag-aayuno na ito sa gabi. So kailangan bago mag-Fajr ay mag-intention. Pero syempre wala namang masyadong problema rito. Doon pa lang sa pag-i-iftar mo, naroon na ang intention mo na mag-ayuno kinabukasan. Okay? So wala kang kailangan sasabihin na special na pananalita o ano pa man. Number 8. Inulat ito ni Aisha radhiyallahu anha. Dakala alayya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dumating daw si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam doon sa kanilang bahay. Data yawmin, isang araw. Faqala hal indakum shay'un? So nagtanong si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meron bang kahit ano diyan sa inyo? Ang tinutukoy niya rito pagkain. Naghahanap siya ng pagkain. Qulna la, sinabi namin sa kanya wala. Qala fa inni idan saimun. So sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kumbaga, sige kung walang pagkain, magpa-fasting na lang ako. Magpa-fasting na lang ako. Thumma atana yawman akhar faqulna uhdina lana ano ba ito? Haysun, na sinabi niya, yung isa pang araw na dumating na naman si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na meron daw nagbigay sa kanila ng hais, ng isa sa mga tawag nila sa tupa o kambing, ganun. Kasi may iba-ibang iba-iba pang tawag sa kambing at tupa, depende sa sa uri, depende sa edad at iba't iba pang katawagan. So meron daw karne na ibinigay sa kanila. At sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, arinihi falaqad asbahtu sa'iman faakal. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, patingin nga, ako ay nag-ayuno, kumbaga nag-intensyon na siya ng pag-aayuno sa araw na yon, pero kumain siya. Pinutol niya yung kanyang pag-aayuno at kumain siya mula doon sa karne na ibinigay kay Aisha radhiyallahu anha. So meron dalawang aral dito. Okay, yung sunnah na fasting, pwede kang mag-intensyon kahit tapos na yung Fajr. Basta hindi ka pa nakakakain o nakakainom mula Fajr. At pangalawang lesson, ang sunnah na fasting pwede mong putulin ng walang kadahilanan. Gusto mo lang talagang kumain, pwede at walang kasalanan, inshallah. Ang wajib na fasting, yun ang bawal na puputulin. Fasting ng Ramadan, fasting ng nadar, ng panata. At actually yung qada, sinasabi ng mga scholar, syempre ginagawa ito hindi naman Ramadan, so pwedeng putulin ng tao yung kanyang fasting. Pero yun nga, mahirap yun, lalo na kung itong qada na ito ay kasama ng kafara. O hindi na siya qada actually, kafara na. Kung kafara na qada, lalo na dun sa pakikipagtalik sa araw ng Ramadan, hindi pwede. Mahirapan ka. Mabuti pang ituloy-tuloy na lang yung fasting. Number 9, iniulat ni Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yazalu an-nasu bi khairin ma ajjalu al-fitra. Hadith ito na iniulat ni Imam al-Bukhari at Imam Muslim. Yung kanina pala yung kay Aisha, yung dumating si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iniulat yun ni Imam Muslim. So ngayon iniulat ni Imam al-Bukhari at Imam Muslim, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mananatiling nasa kabutihan ang mga tao hanggat minamadali nila o pinapaaga, hanggat pinapaaga nila ang pag-i-iftar. So kapag oras na ng Maghrib, mag-iftar na. Hindi yung maghihintay pa ng panahon. Kaya nga, dun sa kalagayan, yung natukoy natin, halimbawa, bumibiyahe ka, nakasakay ka sa bus, wala kang dalang pagkain, kahit tubig wala. Yung stopover, 2 oras pa, mas mainam, putulin mo lang yung pag-aayuno kahit sa pamagitan ng intensyon. Kahit sa pamagitan ng intensyon. Bilang pagsunod sa sunna na ito ng pagpapaaga ng iftar. Agad-agad kapag nagada ng Maghrib, mag-iftar. Number 10. Iniulat ni Imam at-Tirmidhi mula kay Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Allahu azza wa jalla ahabbu ibadi ilayya ajaluhum fitran. Hadith qudsi ito.
Iniulat ni Imam At-Tirmidhi, sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, ang pinakakamahal-mahal sa akin na aking mga alipin ay yaong mga nagpapaaga ng kanilang iftar. Nagpapaaga ng kanilang iftar. Sa parehong kahulugan nung kaninang hadith. So ang lesson dito yung pagpapaaga ng iftar. Hadith number 11. Iniulat ni Anas radhiyallahu anhu, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Hadith ito na iniulat ni Imam Al-Bukhari at Imam Muslim. Kumain kayo ng sahur dahil matatagpuan sa sahur ang barakah. So merong biyaya sa pagkain ng sahur, alhamdulillah. Number 12, mula kay Salman bin Amir Ad-Dabiyi, sinabi niya radiyallahu anhu mula kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ida aftara ahadukum falyuftir ala tamarin fa illam yajid falyuftir ala ma'in fa innahu tahurun. So iniulat ito nung 5 tagapag-ulat ng hadith. Sa masanay na kayo dito, rawahu sitta, rawahu khamsa. Ang tinutukoy dito yung 6 na pinakakilalang tagapag-ulat ng hadith liban kay na Imam Al-Bukhari at Imam Muslim. Okay? Sina Imam At-Tirmidhi, Abu Dawud, An-Nasai, Ibn Majah, sino pa ba? Si Imam Ahmad. Pag may arba pa ba, madalas mabanggit yung sitta tsaka khamsa. Okay? So dito, kapag nag-iftar, ang sino man sa inyo ay mag-iftar siya sa pamagitan ng tamar. Yung hadith na nabasa natin nung nakaraan, rutab, sariwang dates. Pero nababanggit dito ngayon tamar, so pwede rin. Ngayon kung walang tamar, ang sabi sa hadith na ito mismo, tubig. Dahil ito raw ay dalisay. So pwede kang mag-iftar kahit tubig lang. Okay? Hindi kailangan o hindi obligado na dates ang ipang-iftar ng tao. Kasi minsan wala talagang dates. Nangyari na sa amin yan minsan sa Davao, wala kaming dates. Pinagdamutan kami nung yung Islamic Center na hinihingan namin. Hindi kami binigyan. Mga hayop na yan. Hindi kami binigyan. Nag-iftar talaga kami, walang dates, walang problema. Walang problema. Number 13, mula kay Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sinabi niya ni Abu Hurairah, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil wisal. Ipinagbawal ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang wisal. Ang wisal, waw, sad, alif, lam, ito yung dire-diretsong pagpapasting, walang iftar. Bawa nagpasting tayo ngayong araw, tapos nag-iftar kanina ng Maghrib, hindi ka nag-iftar. At hindi ka rin kumain kahit kailan sa gabi. At hindi ka uminom, hindi ka gumawa ng anumang nakakasira ng pag-aayuno. Tapos dumating kinabukasan, Fajar, nagpapasting ka pa rin. Haram ang ganong gawain. Haram ang ganoong gawain. Yun ang wisal. Faqala rajulun minal muslimin, sinabi daw ng isang Muslim, siyempre sahaba, fa innaka ya Rasulullah tuwasil, ikaw ba usugo ni Allah ay gumagawa ng wisal? So ginagawa nga ito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pero pinagbawal niya sa iba. Kaya sabi niya doon sa lalaki, qala wa ayyukum mithli, sino ba sa inyo ang katulad ko? Ibig sabihin katulad niya na siyempre may esma, pinangangalagaan ni Allah, at binigyan siya ni Allah ng mga pambihirang katangian na kaya niyang matagalan yung tuloy-tuloy na pag-aayuno. Actually, may mga nagsasabi, yung fasting ni Isa alayhis salam, yung tuloy-tuloy na 30 days, ganun ang ginawa niya. Walang kain talaga. Wisal ang tawag doon. So, bawal sa atin yun. Pwede sa propeta, o maaaring kahit kay Isa alayhis salam, pwede. Pero sa tao, hindi pwede. Lalong-lalo na sa ummah na ito. Lalong-lalo na sa ummah na ito. So yun nga, inni abitu
yut'imuni rabbi wa yaskini. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sino sa inyo ang katulad ko na pwedeng makapag-fasting ng tuloy-tuloy? Ibig sabihin, kaya ng kanyang katawan. Sino sa inyong katulad ko na binibigyan ako ng aking Panginoon ng pagkain at inumin habang ako'y natutulog? Habang siya raw ay natutulog ay pinapakain at pinaiinom siya ng kanyang Panginoon. Piniinom at pinakain siya ni Allah habang siya ay tulog. Falamma abaw an yantahu anil wisali wasala bihim yawman thumma ra'awul hilal. At nangyari na merong mga tao na nagpatuloy pa rin sila ng wisal. So pinagpatuloy nila yung fasting na ganun. Kasi yun nga, minsan may tao na meron siyang maling pag-unawa sa kabanalan. At actually kabilang ito doon sa al-wara'ul kadhib, huwad na kabanalan, pekeng kabanalan. So meron mga tao na ganito, akala nila kabanalan yung tuloy-tuloy na pagpa-fasting. O kaya matagal mag-iftar after Isya na. Hindi yun kabanalan. Yun ay pagsuway kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Thumma ra'awul hilal, at habang yung mga tao na yun ay nasa ganung kalagayan na tuloy-tuloy nagpa-fasting, nakita ng hilal ng Shawwal. Ibig sabihin, Eid na kinabukasan. Faqala, law ta'akhkhara al-hilal lazidtukum kal munakkili lahum hina abaw an yantahu. So iniulat ito ni na Imam al-Bukhari at Imam Muslim na nung nakita na raw yung hilal, dahil sa galit ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanilang pagsuway, sinabi niya, kung hindi pa nakita ang hilal, ay dinulot ko sana na mag-ayuno pa kayo ng mas matagal. Kumbaga, ang ibig sabihin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tingnan natin kung gaano katigas ang inyong mga ulo. Sinabihan na kayo, huwag pagdurugtungin ng pag-aayuno, pero pinagdugtong pa rin ninyo ito. Tingnan natin kung naging mas mahaba pa ang mga araw ng pag-aayuno, kung kakayanin ba ninyo. Yun nga na, yun ang kumbaga ang naging reaksyon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanila at pagbibigay diin niya na ito nga ay ipinagbabawal. Alhamdulillah. So ito yung unang bahagi ng pagtalakay natin sa Bulughul Maram. So bukas inshallah yung number 14 hanggang sa maubos natin lahat ng hadith na ito tungkol sa fasting inshallah. So hanggang dito na lang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.